Ito na nga po mga kababayan, no, Duterte Youth, Ronald Cardema. Nagsalita na po tungkol sa mga batikos na natanggap nila sa mga kongresista na nakaraang hearing sa Quadcom kung bakit ngayon lang sila nagpakita sa maraming pagdinig ng Kamara, ngayon lang sumulpot ang Duterte Youth Party List na si Drixie Cardema at si Ronald Cardema kung kailan dumalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. Pinaliwanag po nila sa taong bayan at sa SMNI kung bakit ngayon lang sila nakaharap. Ngayong wala naman daw naninindigan at nagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ang video mga kapatid. Nasa ating komunikasyon si Duterte Youth Party List Chair, former NYC Chairman Ronald Cardema. Chairman, good evening sa Admars MJ, sa SMN Nightline News. Kamusta sir? Good evening po, Boss MJ, Boss Admar. Ang buong araw po kayo, 13 hours to 14 hours po kayo nandoon sa House of Representatives, doon sa hearing. Ano ba ang major takeaways niyo doon, Chairman, sa Quadcom with PRD? Yes po, talagang sinamahan po natin ng Duterte Youth Party List si Pangulong Rodrigo Duterte and dumating rin po si Vice President Sara Duterte and talagang hindi natin sila iiwan. Alam niyo, mula po sa atin, talagang hindi natin kayang iwan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, last Wednesday may flight po kami papuntang abroad. We canceled it that day para lang po masamahan ang Pangulong Rodrigo Duterte. And ang sinasabi natin dyan, sinasabi rin ni Congresswoman Cardema ng Duterte Youth Party List, bakit mag-iimbestiga tayo patungkol sa drug war? Tapos wala man lang kahit isang pamilya na biktima ng mga drogista. Kaya nga ibinoto ng sambayan ng Pilipino si Mayor Rodrigo Duterte dahil sa galit ng mga Pilipino sa mga drogista at sa mga kriminal. So, paano mangyari na meron tayong isang patas na hearing na wala man lang dyan kahit isa yung mga naging biktima ng mga drogista sa buong bansa? Tsaka tatlong mga kaliwang kongresista nagtatanong kay dating Pangulong Duterte. Maalala natin, pinangalanan niya yung siya pa'y presidente, itong Kabataan, Gabriela at ACT Teachers bilang mga legal front ng CBBN, PANDF. Chairman. Yes, tama kayo dyan, sir. Yung tatlong mga kaliwa na yan, kalyado ng NPA, sila ay magtatanong patungkol sa mga allegations ng pagpatay. For the longest time, hindi naman sila nagkukundina ng pagpatay ng kanilang mga kasamang NPA sa ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at maraming nabibiktimang mamamayang Pilipino ng New People's Army. Kaya nga tayo, kahit na nag-iisa ang Duterte Youth Party List sa 12 hours na hearing na yan, nagsalita si Congresswoman Cardema dahil wala talagang harapan doon kasama mga makakaliwa, kasama yung mga ibang kongresista. Majority dyan sa mga kongresista yan, naka-Duterte sign pa, naka-Duterte fist for 6 years. Ang sabi nga ni Congresswoman Cardema, kung meron kayong problema sa drug war, policy lang yan ng Pangulong Duterte. Hindi yan matutupad kung hindi yan pinondohan taon-taon for 6 years ng Kongreso. So yun po yung sinasabi natin dyan. And sino yung mga humarap dyan? Dapat nga natanong yung mga magulang dyan na biktima daw ng EJK. Hindi nyo ba man lang pinigilan ang inyong anak, inyong kamag-anak na maging drogista at maging kriminal? Kasi pag nagdodroga ka, iba na yung mindset mo, kaya nakakapagbiktima ka. Wala man lang nagtanong doon sa mga magulang na bakit wala man lang nag-attempt sa inyo na pigilan ang inyong mga anak at kamag-anak magdroga. Meron dyan yung pare na nagkukutkog dyan sa mga pamilya ng alleged victims. 15 years nga siyang adik Hindi niya masyadong sinasabi yun. Tapos yung abogada ng mga yan, yung nagpapakilalang mag-aabogada papuntang ICC, hindi rin niya dinidisclose na siya ay nominee ng bayan muna, si Attorney Cristina Conti. Tayo lang sa Duterte Youth ang nagsabi nun. So talagang for propaganda purposes yan. Dalawang abogada dyan ng mga biktima, pangbayan muna, si Nery Colmenares at si Cristina Conti. Si Chel Jokno, nominee rin ng Akbayan. Si Laila de Lima, nominee rin ng ML. Mamamayang liberal. Yung apat na abogadong maharap yan. Puro kandidato. Naghahanap lang ng paraan paano ma-showcase sila at maiboto. Tsaka, Chairman, nanungkulan ka bilang NYC Chair sa mahabang panahon sa ilalim ng Duterte Administration. Nakita mo ba doon sa Quad Committee yung paggalang sa dating presidente? Considering his age, 79, inusisa ng 13 to 14 hours
nag-start na 9:30 ng umaga, nakakain yata yung dating presidente, mag-aalas 6 na ng gabi kasi nga walang gana. Kasi Grabe, no? walang humpay yung walang humpay yung pagtatanong, yung mga chairman ng komite palitan. Siya, walang substitution sa pagtatanong. Nakita mo ba doon, chairman, yung paggalang sa dating presidente na dapat sana ay pinangalan dahil naitawid niya yung Hindi bansa pala sa isa po sa nakakain mga ng dating pinakamabigat na hamon, Pangulo. yung COVID-19 Alas pandemic. 6 na ng gabi. Yan, tama kayo dyan. Yan ang ating pinupunto dyan. Meron kang isang matandang Pilipino, ibinoto ng sambayan ng Pilipino para tumulong sa pagdurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista. Yan ang extra effort niya ng 6 na taon maliban sa pagpapatakbo sa gobyerno sa lahat ng departamento. So meron kang ganyang klaseng mabait na pinuno, magaling na pinuno. Tapos dapat, after niya maglingkod ng 6 na taon, hindi naman nagpahaba ng termino yan. Dapat pinaparangalan na lang yan ngayon, pinokomment na lang ng isang buong bansang grateful, di ba? Correct. Pinapatawag pa sa hearing na ganyan, di ba? Tapos asabunin ka pa ng mga makakaliwang kongresista, katulad ni Franz Castro, convicted for bringing Filipino youth to NPA areas. Nandiyan sina Arlene Brosas at sina Raul Manuel, mga makakaliwa. Babastos-bastosin lang yung dating Pangulo na naglingkod ng ayos. Si Raul Manuel magtatanong tungkol sa confidential funds ng presidente, kung saan inilalaan. Confidential nga eh. National security matters yon na dapat confidential, nilalaan sa AFP and PNP. Dapat talaga hindi dinidisclose yun publicly, lalo na sa mga makakaliwang kalyado ng mga teroristang NPA. Diba? So, naawa tayo kay Pangulong Duterte na during his retirement, he still needs to go there and to be grilled. Correct. Diba? Na parang akala mo may kaso. Akala mo si Franz Castro nga may kaso, convicted ba? Diba? Yung iba dyan, talagang kaalyado ng teroristang NPA. Tapos ang ihaharap nyo, isang Pangulo na naglingkod ng ayos para proteksyonan ang milyong-milyong mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ko dyan, kahit na ginisa si Pangulong Duterte ng 12 oras ng mga makakaliwang kongresista, ng ibang mga kongresista, kahit nagbalimbingan na lahat ng ibang mga kongresista, dati kakampi, ngayon talagang ginigisa ang Pangulong Rodrigo Duterte, tayo sa Duterte Youth Party List naninindigan tayo. Sabi ko nga sa post ko, baka kayo hindi kayang sumalo ng bala ng mga staff ninyo para sa inyo. Kami, sa Duterte Youth Party List, handa kaming mamatay para sa paninindigan namin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. At ganyan rin ang milyong-milyong Pilipino na nagmamahal sa kanya bilang ama ng bayan, bilang aming tatay digong. Chairman, bago lang si Partner Admar, napuna kasi ng ilang mga chairman ng Quadcom at ngayon lang daw nagsalita si Congresswoman Trixie. Sa mga panahon naman daw ng kanilang mga magdamagang pagdinig sa House Quad Committee, no show naman daw ang mamabatas ng Duterte Youth. Bakit kailan nandun ang dalawa, VP Inday at former President Duterte, ay nag-manifest ang inyo pong party list organization? Ano po sagot niyo doon? Unang-una, katulad na sinasabi nila, first time nga daw matatag ang Quadcom, di ba? Sa buong history ng Kongreso, may binanggit pa simula 1907, ngayon lang nabuo yung ganyan na hindi lang joint committee, di ba? Quad committee pa, di ba? Para tingnan yung mga nangyari dyan sa drug war, di ba? So, ang sinasabi natin dyan, nakatutok talaga sila sa pagdurog sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi talaga tayo nagpa-participate dyan, di ba? Nakikita naman ng lahat na sambayan ng Pilipino yung Quad Committee na yan online, di ba? Kaya lang, ngayong a-attend mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte who is almost 80 years old, di ba? Sinong magtatanggol? Sino magsasalita? Kami nga nagpapasalamat, buti na laman namin na attend ang Pangulong Rodrigo Duterte, nag-cancel kami ng flight mismo nung araw na yon. Kasi kung hindi kami naka-attend dyan, isipin mo 12 hours, wala man lang nagsalita at nagtanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami niyong boses sa Kongreso, wala man lang mag-voice out ng suporta at pagtatanggol sa Pangulo na nagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Kaya kami natutuwa kahit papaano nakaabot kami at naipagtanggol namin ang Pangulong Rodrigo Duterte mula sa mga batikos, mula lalo sa pagtatanong ng mga makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA. Chairman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tingin mo kailangan pa or needed pa ba na dumalo sa mga future pa na pagdinig? Parang wantosawa itong pagdinig ng Quadcom kasi nabanggit niya ito after nung bagamat si dating Pangulong Duterte, sabi niya dapat dire-diretso na kasi para isahan na lang, no? Pero tingin nyo, kailangan pa ba na pumunta siya sa mga susunod pa na pagdinig or sapat na yon? Meron nang sa Senado, nabanggit na niya, at meron din itong sa una niyang pagdalo sa Quadcom hearing.
personally, sa tingin ko, hindi na kailangan umattend ng Pangulong Rodrigo Duterte dyan. You have an 80-year-old Philippine leader, dating Commander-in-Chief ng Armed Forces at ng PNP, mahal na mga tropa ng gobyerno at sambayan ng Pilipino. Tapos haharap ka sa mga kongresista na... Tapos babastusin ka mga lang. kongresista kasi binoto lamang ng ilang libong Pilipino na constituent nila. Tapos papaharapin mo yung binoto ng milyong-milyong Pilipino, most voted, most trusted. Pati yung anak niya, most voted and most trusted, papaharapin ninyo. Nasaan ba ang tiwala ng sambayan ng Pilipino? Nasa kanila. Kaya nga sila most voted and most trusted eh. Di ba? Para magsalita tayo dyan na pwede kitang sabunin dahil ako ay kinatawan ng taong bayan. Mga ganyan-ganyan, di ba? Eh, yung sinasabun po ninyo, eh yan ang pinakamahal, pinakabinoto, at pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Minsan nga, pag sinasabi yung si Vice President daw, kakasuhan dahil betrayal of public trust, sinasabi na Raul Mga Manuel. bastos yan Sabi ko, kongresista kung na mayroong yun. tunay na betrayal of public trust dyan, eh yan yung mga opisyal kayo ng gobyerno, pero tumutulong kayo sa mga kalaban ng gobyerno, sa mga pagpatay ng pulis, sundalo at tropa ng gobyerno, pagbiktima sa mamamayang Pilipino, tapos pinapasweldo kayo na sambayan ng Pilipino at may opisina kayo sa gobyerno. Yan ang tunay na betrayal of public trust. Kaya kami, maliban sa pagtatanggol sa Pangulong Rodrigo Duterte, talagang hindi talaga namin hahayaan na haharap siya dyan. Tapos nasa harap niya yung tatlong makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA at hindi man lang natin maipagtatanggol at hindi tayo magsasalita. Hindi, talaga susupalpalin natin yan. Alam niyo, isa kong masabi dyan, kung nung panahon nga na si Jim Paredes ay nasa EDSA, may kasamang 2,000 na anti-Duterte sa likod niya, sinugod ng Duterte yun, pipito kami. What more, na si mismong Pangulong Duterte na yun nandyan at si Vice President Sara Duterte ginigisa, ipinapahiya. Talagang sasalo kami ng bala para sa kanila. Yo! Kung hihingi kami ng pasensya, hihingi lang ako ng pasensya sa asawa ko, tsaka sa anak ko at pamilya ko, dahil gagawin ko yung mga ganon. Pero ganon ang pagmamahal at pagtitiwala namin sa Duterte Youth at na maraming Pilipino sa ama ng sambayan ng Pilipino, Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Chairman, Astig. malina na po ba sa iyo kung ano yung mismong layunin nitong binuong Quadcom na ito? Siyempre po, lahat naman ng inquiry or investigation sa House in aid of legislation, kaya lang ano yan eh. Kumbaga, bilang kongresista, kahit sino namang kongresista, pwedeng sabihin na pinapaimbestiga niya yung kalaban niya, pinapaimbestiga niya kahit ano sa Pilipinas, in aid of legislation. Itatype mo lang yan eh sa House resolution mo. Kunyari, a resolution urging the appropriate House Committee to investigate in aid of legislation, blank, 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 blank. Yun na yun. House resolution na yun. Kahit anong gusto mong imbestigahan, nakakaaway mo nung high school, nakakaaway mo nung college, nakakaaway mo sa politika, sa probinsya mo, lahat yan pwedeng imbestigahan dyan. Ang tinatanong natin, bakit sa isang investigasyon patungkol sa droga, wala man lang dyan yung mga pamilya ng biniktima ng mga durugista? Eh dati ang Tama. dami-dami, sinasaksak, pinapatay, pauwi sa galing trabaho, galing paaralan, ang daming kababaihan, ginagahasa, pati infant, ginagahasa, ganun kabaliw, ganun kabangag ang mga durugista. Ang daming biktimang ganun na Pilipino at alam yun ng mga pamilyang Pilipino yung sentimentong yun kaya galit lahat sa durugista. Bakit wala man lang inimbitahan kahit isa sa mga pamilya na biniktima ng mga durugista? Kung ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa mga durugista at sa drug war, di ba? Tama. Opo, maiba lang ako sir kasi buong ipinagmalaki naman ng kabataan na party list. Nakita po natin kung gaano pa rin katibay at katatag ang paninindigan po ni Ronald Cardema pagdating sa mga Duterte. Hindi dahil sila po ay Duterte Youth Party List at taga Davao, sila po talaga ay naninindigan. Sila po talaga ay tunay na nagmamahal at tunay na may puso para sa mga Duterte. Isipin mo nga naman, 16 or 17 oras mong ginisa ang Pangulong Rodrigo Duterte simula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, hindi nyo pinakain, puro lang kayo tanong. Ang titigas talaga ng mukha nitong mga kongresista na to, no? Talagang nakita nila kung papaano pagmalabisan at talagang gipitin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat dahil meron pong Drixie Cardema at Ronald Cardema na talagang kahit papaano ay nanindigan. Nakita po nila at nasaksihan na kung papaano nila pastangan po at talagang uwi na lang hiya nitong mga kaliwang grupo
na si Laila de Lima rin ay alam naman natin, Nery Colmenares, sabi nga niya ito ay mga tumatakbo, no? Ito ay nagpapakita ng gusto nila makakuha ng popularidad, ginagamit nila itong pagdinig na ito para makapwesto sa Kamara. Itong si Laila de Lima, si Conti, si puro nga mga makakaliwa eh. Ito yung mga sumusuporta sa mga makakaliwang grupo, kaya gusto nila makapasok sa Kamara para mabakuran nila ng mabakuran at baka dumami na naman ang aliado nito mga makakaliwa na to. Kaya tayo guys, pumili tayo ng mga taong iboboto natin, yung mga taong karapat dapat na maluklok dyan sa Kamara de Representante. No? Bigyan natin ng sapat na pagkakataon na huwag nang maiboto ito at maibalik natin ang mga taong karapat dapat na mahalal dyan. Ilagay natin ang mga party list sa karapat dapat na umupo. Hindi kakampi, hindi lang kakampi, kung hindi may paninindigan, may pagmamahal, at may pagkalinga sa taong bayan. Nakikita ang suporta ng taong bayan, hindi yung mga ganitong klaseng mga party list na wala namang naitutulong sa bansang Pilipinas, guys, no? Ano po masasabi niyo mga kapatid sa paninindigan po at pagpapaliwanag po ni Ronald Cardema kung bakit nandoon po sila at bakit patuloy nilang sinusuportan at minamahal ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po ang inyong mga komento dyan sa ating comment section mga kapatid. Maraming salamat po.